I think kapag you're ready for war, you'll be at peace. Nice, ganda nun Hanap ka ng magaling doon, enjoy siyang gawin yun. Correct. Kaya nga Then ako focus sinasabi ka ko sa- lagi, bet on your strengths. Double down on your strengths. Yes. May mga nagsasabi, work on your weaknesses. Siguro on different situations pwede. Pero kung expansion ng business, kukuha ka ba ng empleyado na mahina? Kukuha ka ba ng salesman na ang weakness niya sales? May dalawang klase daw na tao. Yung isang klase ng tao, driven siya ng dopamine once ma-achieve na niya kung ano man yung chine-chase niya. Okay. Yung isang klase naman ng tao, nagkakaroon siya ng dopamine while chasing. Okay? So, Sa yun process. yung mas mga nagiging successful sa business. Sinong nag-influence sa'yo maging negosyante, maging entrepreneur? Parents talaga. Sila I would pamilya say. kayo ng negosyante? Yes, I would say yes. Yes. And right now, sila, masasabi mo bang minentoran ka nila before or may Definitely. ibang okay. Definitely. Oh, definitely. Ako, I believe, kids, kung nung bata ka, lumaki ka sa family mo, sila talaga nag-program sa'yo, most likely eh. Di ba? Kayo ba? Di ba? Tingin nyo? Yeah. Yes. Sila Most talaga. likely, sila yung matagal mong kasama eh. Bawal ka pa nga lumabas masyado nun. Oh, and everything, correct. right? So, Yeah. ako, lumaki ako kasama yung family ko talaga eh. So, sila talaga nag-program sa akin everything. I would say yun talaga. Tsaka DNA na rin. I believe in Yeah. DNA. Eh kung titignan yung lineage namin, marami talagang business talaga yung linya eh. Yun talagang majority eh. So, Si Koy daw, yung lineage niya raw, Pharaoh eh. Pharaoh daw siya eh. No? Shoutout sa'yo, Koy ha. Pag natutulog, para sa tulog. Hindi na matulog pa. So, right. ngayon, maliban sa parents mo, so ngayon minimentoran ka pa nila? Ngayon, Iba na. yes. I would say yes, of course. Nakikinig pa rin ako sa kanila. Nakikinig pa rin ako sa parents ko. Okay, pero may iba ka bang mentor ngayon? Marami. Sino tingin mo yung parang Per pinaka... department, I have maybe Okay. 2 to 3, ganun. Hindi Ooh. sobrang dami, pero like 2 to 3 siguro per department. Okay. Sige. Para at From least your- may options. Yeah. So, iba yung mentor sa health, iba sa relationship, iba Correct, sa business, correct. iba sa marketing, etc. Of course. of Ano course. tingin mo yung parang biggest learning mo from any of your mentors na nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon? Biggest learning from, that's a good question. Favorite advice mo? Ano nila Prepare sa'yo? for the best, expect for the worst. Yun talaga yung tumatak sa akin ever since. Bata pa lang ako, sinasabi na sa akin ng father ko yan, na bigay mo yung best na makakaya mo, prepare for the best. Pero kumbaga may contingency plan ka rin. If the worst happens, prepare your mind at least na ito yung mga posibleng mangyari if something goes wrong, or if everything goes wrong. Correct. Diba? Kasi I think kapag you're ready for war, you'll be at peace. Nice, ganda nun So, Diba? hindi ka delusional, hindi ka naive na perfect course world not. to. Of course not. I tend to when I start doing it, kasi okay, magpaka-delulo ka na. Yun ba yung sinasabi nila? Magpaka-delusional. It's the time to be delusional pag action mode na. Pero pag planning mode, syempre, i-balance mo ng positivity, negativity, tsaka reality. Yeah. Kailangan talaga yun. Kundi, mahirap gumawa ng plan na purely positivity, purely negativity lang, or pure realism lang. Parang medyo mahirap yun. Yeah. So for me, I try to, at least balance. May plan B, may plan C, may plan D kung sumabit. Actually, parang plan A lang talaga siya. Okay. Isa lang ang Okay. plano, we have to make this work. Tapos, siguro yung contingency plans na sinasabi ko, contingency plan siya na in case hindi mag-work ng ganitong paraan, iibahin lang natin yung paraan. Pero kailangan gumana pa rin tong main na goal natin. Oo. Okay. Kumbaga papunta pa rin siya doon sa isang main goal. Right. Iibahin lang natin ang atake. Yes. Nice, yes, nice. yes, yes. So, isa lang ang plano, matapos yung goal. Yung pa rin talaga yung plano niya. When you were starting, ano yung pinakamalaking naging challenges mo? Pinakamalaking challenge. Pinakamalaking challenge.
pinakamalaking challenge is makapitalan yung mga expansion and activities na gusto kong gawin. Okay. Oo, sobrang importante niyan pag mag-e-expand ka na. Lalo na global expansion ang ginawa ni Soft Frank, di ba? Right. That's where I realized na you have to make your plan work. Eto, curious ako. Since international brand na ngayon si MNLA, magkano kapital lang mo siya sinimulan? Magkano? Siguro below 50K. So, 40, 50,000. Talaga? Pwede magkaroon ng 60K. clothing brand yan? Ganyang Nung panahon price? na yun. Oh, okay. Nung panahon na yun. Well, actually, you can still execute it right now. Pero I would say, hindi naman mas mahirap. Pareho lang din eh. Actually, pareho lang din. Kaya pa rin pala. Kaya pa rin, pero mas mahirap siguro ng onte kasi yung kalaban mo ngayon mas magagaling na. Hindi lang sa dami. Dati pa naman madami. Pero ngayon, well, tama, dumami rin. Pero mas magagaling ngayon eh. Digitally equipped, no? Oo, kasi ang bilis ngayon magpalakas ng online business. Kumbaga, sipin nyo na lang, anong mas mabilis palakasin? Online business o physical traditional business? Online definitely, di ba? Thumbs mo lang gagana, boom, 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 boom. So, ang daming magaling kasi madali. Right? So, sa competition ngayon, maraming magaling. Hindi katulad dati, para magkaroon ka ng clothing line, kailangan marunong ka mag-designer, marunong ka mag-pattern. Alam mo yun, marami kang skills na kailangan. Ngayon, ang dali mag-source out eh. Correct. Punta ka lang sa Fiverr, punta ka lang sa WeWork. Dami na dun. Di ba? Punta ka lang, mag-online ka lang. Hindi katulad dati, naabutan ko pa yung time na mag-source out ka physically talaga, literal. Na pati pattern nga ako gumagawa eh. Kasi mahirap maghanap ng matinong pattern maker eh. So, kailangan ako pa Ngayon, meron ng software. May printer na nga ako ng pattern eh. Imagine, di ba? Hindi katulad dati, mano-mano per size. Isipin mo, per size, bro, gagawa ako. Extra small hanggang double XL. Doon pa lang, ubos na yung oras ko. Pag nagupit pa nung cutter namin, gagawa pa ulit ako ng bago. Di ba? Gets mo? So, ang trabaho niya, yun, dati kasi hindi naman ganito kadami. Halimbawa, hindi pa ganun kamura yung mga equipment. Kasi nga malalaking factories lang yung nakaka-afford nun eh. Hindi katulad ngayon, siguro marami nang nakaka-afford, maraming bumibili, nagmumura yung mga bagay. So mas, in a sense, dumadali yung business gawin. In a sense. Pero technically, kung isipin mo, may challenges pa rin. Ganun pa rin. Kung like, if you break it down, same. Yeah. Ngayon naman, ano yung biggest challenges mo ngayon? Na ganyan ka successful. Same pa rin eh. Sinabi nga sa akin ng grandmother ko, alam mo, Ihod, walang negosyanteng enough ang kapital niya. Kasi kung negosyante ka, lagi kang may isip na gagawin pa sa negosyo mo. Expansion, no? Or iba pang negosyong gawin. Correct. Diba? So naisip ko, yun na lang din talaga yung tanggap ko na challenge na lagi kong kailangan i-overcome. Kasi as a business owner / creative, ang dahil mong gustong gawin. Yeah. Hindi, for example, business owner lang tingin ko sa sarili ko. Pwede na akong tumigil sa t-shirts eh. Diba? Pwede kong missionin na ako yung next na Hanes or next na Blue Corner ng Pilipinas. Diba? Correct. Tapusin na. Okay na yung legacy ko dun. Yayaman ka na dun. Like, diba? Life-changing money na rin ang pwede mo makuha dun. Kung business owner lang yung tingin ko sa sarili ko, hindi eh. Gusto ko mag-create eh. Hindi talaga ako purely businessman eh. Gusto ko mag-create. So, meron ba na parang parameters for you to finally say na, okay, this is it. Hanggang dito na lang ako. That's it. Alam mo, sinabi ko yan. Actually, iniisip ko yan nun eh. Sabi ko rin sa father ko eh. Pero sabi niya sa akin, alam mo, Iho, knowing you, sinasabi mo lang yan ngayon pero may maiisip ko na namang gagawin after niyan eh. Alright. Bata pa lang ako, gano'n na ako. Sabi ko, ito na talaga. Ito na talaga yung laruan na magpapasaya sa akin. Diba? Dating nung laruan, bubuklat-buklatin ko, alam ko na kung paano gumana, not interesting no more after 2 hours. I need another one. Next. Ano yung mas komplikadong laruan dyan, di ba? Tamiya, na-figure out ko na yan. Okay, ito yung pinakamabilis na engine, ito yung magandang gulong, yung sponge para maganda yung grip. O baka mali ako doon, syempre, di ba? Pero nung time na yun, parang, na-figure out ko na to, alam ko na, gumana na, mabilis na siya sa racetrack. Ano na yung next? Parang, tapos, meron akong napanood, like 2 weeks ago,
na may dalawang klaseng tao daw. Tunog na. Okay. May dalawang klase daw na tao. Yung isang klase ng tao, driven siya ng dopamine once ma-achieve na niya kung ano man yung chine-chase niya. Okay. Yung isang klase naman ng tao, nagkakaroon siya ng dopamine while chasing. Okay? So, Sa yun process. yung mas mga nagiging successful sa business. Okay. Kasi mas may dopamine release sila sa process. Yung process mas matagal kesa pag na-reach Correct. mo eh. Yeah. So, hindi ka mababurnout basically. Sino ka sa dalawa? Doon ako sa dopamine while chasing. Nagka-crash na yung dopamine ko kapag nakuha ko na yung bagay. Nakamit ko na yung goal eh. So, yun nga yung pang mostly daw nagiging successful sa negosyo. Kasi the other hand naman, kung nagdo-dopamine ka lang kapag na-achieve mo na yung goal, di sunog ka dun sa process. Okay, parang Kasi hindi ka na-realize. nagdo-dopamine hit dun sa process eh. So, parang ang nangyayari sa'yo, nabu-burnout ka Correct. sa proseso. Napapagod. Napapagod ka. Ang gusto mo, yung outcome. So, mas bagay ka sa mga career na daily ka nare-reward or weekly ka nare-reward or may assurance ka na mare-reward ka. Kasi, di ba? Kasi dun, Magandang insight niya, na? kasi dun yung Okay. dopamine hit mo eh. Ngayon, on the other hand, bilang negosyante, kailangan may dopamine hit ka while chasing kasi hindi ka sure dun sa goal eh. Yeah. Oo. Kahit gaano ka sure sa computation mo, pag negosyo yan, may biglang kung ano mang external factor yan eh. Di ba? Bakit yung stocks hindi ma-predict? Correct. Kung ang May negosyo risk na lagi. predict, di ba, ba't hindi lahat yung mayaman sa stocks? Yeah. Ba't hindi lahat yung mayaman sa forex? Di ba? Kasi mahirap siyang i-predict. Yun yung challenge dun. Yun yung binabayaran na skill sa mga, di ba, firms and everything. Yun yung binabayaran na skill. Na kahit papano, yung odds na papataas nila na mananalo sila. Correct, exactly. Right? Pero Yeah. sa business, wala talagang sigurado. You Correct. must be crazy para makayanan mo yung stress and pressure ng isang business. For example, sabihin natin isang tao, bigyan mo siya ng 10M. Sabihin mo sa kanya, ubusin mo yan. Tapos magiging 20 yan. Yung normal na tao, masusuka siya sa kabay. Hindi, itatago ko na to nung pinagsasasabi mo. Correct. 10M to eh. Anong magiging 20? Ilang taon na ako mabubuhay sa 10M. Correct. Itatago ko to, nababaliw ka. Di ba? Ganun yung Yeah. di ba? Yeah. Usually. Kung magkakaroon ka ng conversation sa kaibigan mong hindi siya DNA na negosyante versus DNA na negosyante, ganun yung magiging convo nila, di ba? Yung isang DNA na negosyante, uubusin ko na to. Di ba? Kailangan kong magawang Correct. hindi agad to. Correct. Yung isa naman na hindi sa DNA niya, hala, nababaliw ka na. Komportable na ako ng ilang taon na ito eh. Tabi ko na to. Samantalang ikaw gusto mo ubusin ngayon, greedy ka. Di ba? Ganun yeah. pa nga yung Tama, conversation na tama. mangyayari, di ba? Mhm. Parang ganun pa eh. Pero naiintindihan ko sila pareho. May tanong ako. So, na-realize ko yan sa sinabi mo, sa dalawang klase ng tao na yan. Nisip ko, ako ba, saan ang dopamine ko? Na-realize ko, yung dopamine ko naman, pag nakakakita na ako ng result. Okay, So, dun ba ako opposite sa kabila? kayo. Doon ka sa kabila. So, is it bad for a businessman? Well, alam mo, para sa akin, to Wala. each their own. Kasi may pros and cons naman lahat. eh. Okay. Hindi naman sinabing porke ganun yung mas malaking odds na naging successful sa businessman, 100% sila lang eh. Yeah. Meron pa rin naman ito eh. Diba? Correct. Lagi lang meron talagang mas mataas na odds, malamang. Wala namang 50-50 in this world. Or kaya pa siyang baguhin. Kunyari, gusto kong maging ganyan. Kung yan pala yung maging successful o hindi. Alam mo, may design napanood ka. din ako na study na, tingin nyo ba ang DNA nababago? Parang Nababago. hindi. eh. Wala naman, Hindi, hindi no? siya kayang baguhin talaga eh. Aha. So, kung ako sa'yo, Maximize. i-maximize mo, utilize mo kung sino Utilize ka. mo. Kasi yung iba nga, doon sila nasisimulang ma-depress and everything kasi tinatry nila masyadong baguhin sarili nila. Gets. Sabi kasi nung napanood ko sa TikTok, ganito dapat. Di ba? Subukan mo talagang ganito ako dapat kasi ang angas niya, ang dami niyang likes. Siya yung pinapansin ngayon. So, most likely, pag naging katulad niya ako, magiging ganyan din yung attention na makukuha ko. Hindi. Tingnan mo man yung DNA mo, family mo, lineage mo, ano yung DNA mo, di ba? Yeah. Kung ano yung DNA mo, ano yung ginagawa mo nung bata ka, anong skills mo noon, capitalize on that. Kasi, ibig sabihin, may foundation ka na dun eh. Correct. Di ba? Yun yung foundation mo eh. I-utilize mo na yung foundation na yun kaysa try mo pa magbago ng, alam mo yun, ng ibang-iba dun sa kung ano ka. Tapos yung mga hindi mo trip gawin, i-leverage mo. Exactly. That's a good insight. Yeah. Actually, yun yung unti-unti mong
i-hire out, di ba? Kesa Unti-unting pilitin hire mo out. i-embrace, no? Kahit di mo siya trip. Oo. Hanap ka ng magaling doon, enjoy siyang gawin yun. Correct. Kaya nga Then ako focus sinasabi ka ko sa- lagi, bet on your strengths. Double down on your strengths. Yes. May mga nagsasabi, work on your weaknesses. Siguro on different situations pwede. Mhm. Pero kung expansion ng business, kukuha ka ba ng empleyado na mahina? Kukuha ka ba ng salesman na ang weakness niya sales? Tapos Hindi. itatry mo pa siyang i-workout? I-training mo na Siyempre, i-training. Hindi, Hindi. lipat mo ng department yan. Hanapin mo kung ano yung strength niya. Doon mo siya bigyan ng stage. Yeah. 'Di ba? Baka Ganda. magaling pala siya bookkeeping. Aha. Tapos pinipilit mo siya mag-salesman. Oo. Mhm. Dito ka na lang. O, dito ka sa bookkeeping. O, lahat ng bookkeeping na gagawin mo sa buong buhay mo, gagawin mo dito. O, yan. Magiging masaya kayo pareho. Giling. Gandang Diba? input So, nun. Tingnan mo talaga kung ano yung strength ng tao, ano yung skill niya. Kung wala, depende na lang sa'yo kung afford mo ba yung oras na i-grow pa siya or baka hindi mo pa afford yung oras, you need to find another one. Yeah. 'Di ba? Correct. Depende na lang sa businessman yun eh. Pero, syempre, I'm thinking about growth kasi the more growth you have, the more people you help, the more jobs you create. Yes. 'Di ba? The Mhm. more consumers are going to be happy. So, ganun ko siya tignan. Kaya I expand as much as I can. Balik tayo ngayon dito sa MNLA. Ang Mhm. MNLA ba, ikaw lang may-ari, may korporasyon ba kayo? Sino mga kanegosyo?